Ang tanging pangarap lang ni Chloe Misty Alonzo ay maging isang sikat na artista. Ngunit ang lumaki sa isang pamilyang walang ginawa kundi maliit din siya. At ang magkaroon ng kasintahang tulad ni Mark na patuloy nagpapababa ng kanyang tingin sa sarili dahil sa kanyang timbang ay nagdulot upang ang pangarap na yon ay tila tuluyan ng maging imposibleng maabot. Matapos sa isang mapanakit na hiwalayan kung saan pinalit siya sa malanding si Brenda, lumipad siya patungong United States. Nagbabaka sakali na makahanap ng espasyo upang makahinga. Ngunit hindi niya akalain na magbabagong lahat bago pa man lumapag ang eroplano. Sa kalagitnaan ng ere, makakatagpo niya ang dominanteng bilyonaryo na si Alessandro Salvatore, isang lalaking ipagtatanggol siya sa unang pagkakataon at mag-aalok sa kanya na isang marangyang kasunduan sa New York. Sa ilalim ng proteksyon at labis na pagkahumaling ni Alessandro, sa ilalim si Misty sa isang Englanding glow-up at acting training. Babalik siya sa Pilipinas bilang isang ganap na bidang palaban upang ganap sa isang dambuhalang proyekto, handang harapin ang multo ng kanyang nakaraan. Kinahihiyaman siya ng sarili niyang pamilya noon, may isang makapangyarihang Salvatore na tatanggap, magtatanggol at mamahalin siya, higit pa sa inaakala niya. Dahil kapag tadhana na ang gumawa ng paraan, ang mismong sakit na dulot ng iyong nakaraan ang magiging daan para sa paghilom na iyong sugat. Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig dito sa Ayesha TV. Ako po ang inyong tagapagsalaysay si Miss Sandra na muling maghahatid sa inyo ng isang kwentong pupukaw sa inyong mga puso. Magpapaiyak at magtuturo kung paano bumangon mula sa pagkakaapi. Ang kwentong ating sasalaysayan ngayon ay nagmula sa malikaing imahinasyon at panulat ng ating napakagaling na tagakwento, walang iba kundi si Miss Ayesha. Minsan ba sa buhay mo naranasan mo ang hamakin ng lipunan? Ang maliitin ng sarili mong pamilya at ang itapon ng taong akala mo ay habang buhay na magmamahal sa iyo nang dahil sa iyong panglabas na anyo? Saksihan natin ang kwento ni Chloe Misty Alonzo, isang babaeng pinagkaita ng pagpapahalaga, ngunit sa gitna ng kanyang pagluha ay magkakatagpo ng isang tapat at makapangyarihang bilyonaryo na gagawin ng lahat, protektahan at mahalin lang siya ng higit pa sa kanyang inaakala. Ihanda ang inyong mga puso. Narito ang simula. Ilan bang lalaki ang nauna sa akin? Wala. Alam mo ba kung gaano kalaking kahiyan ang pasan ko tuwing kasama kita bilang girlfriend ko? Maging ang sarili mong ina ay kanahihiya sa'yo, ay ikaw mismong nagsabi niyan. Bawat salitang binitawan ni Mark ay tila kutsilyo na paulit-ulit sumasaksak sa dibdib ni Misty. Nakatayo siya sa gilid ng isang madilim na eskinita malapit sa tinutuluyan niyang boarding house. Gabi na at ang tanging liwanag na tumatama sa kanila ay ang malamlam na ilaw mula sa poste ng kuryente. Hindi ko kailanman hiniling ang pagmamahal mo, Mark. Pagod at nanginginig ang boses ni Misty habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Pilit niyang hinahawakan ang laylayan ng kanyang maluwag na t-shirt. Sinusubukang ikabli ang sarili mula sa mapanghusgang tingin ng lalaking 3 taon niyang minahal. Bakit mo pa ako dinalaw kung nahihiya ka pala sa laki ko? Isang mapait at nakatutulaw na tawa ang sinagot ni Mark. Inayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling jacket na si Misty rin naman ang bumili gamit ang kaunting ipon niya mula sa pag-online selling. Awa, yun lang yun. Pinatulan kita dahil sa awa. Pero sa kabila niyan wala ka pa ring utang na loob. Akala mo ba madaling magkaroon ng kasintahan na pinagtatawanan ng mga tropa ko tuwing naglalakad tayo sa mall? Akala mo ba nakaka-proud? Yumuko si Misty. Hinayaan niyang pumatak ang mga luha sa semento. Ang tanging pangarap lang niya ay ang maging isang artista. Bata pa lang siya, hilig niya ng umarte sa harap ng salamin, ang magsaulo ng mga linya at ang mangarap na balang araw, makikita rin niya ang sarili sa malaking telon. Ngunit paano? Ang lumaki sa isang pamilyang walang ginawa kundi maliitin siya, dahil sa kanyang timbang ay sapat na para patayin ang natitira niyang kumpiyansa. At ngayon, ang magkaroon ng kasintahang tulad ni Mark na patuloy nagpapababa ng kanyang tingin sa sarili ang tuluyang nagdulot upang ang pangarap na iyon ay tila tuluyan ng maging imposibleng maabot. Maging si Mama, bulong ni Misty, ang tinutukoy ay ang sarili niyang ina. Kahit kailan hindi nila ako nakitang sapat. Dahil totoo naman, bulyaw ni Mark, walang bakas ng habag sa mga mata nito. Sino bang direktor ang kukuha sa'yo?
Anong papel ang ibibigay sa'yo ang maging katatawanan? Gumising ka sa katotohanan, Misty. Bagay ka lang sa likod ng kamera o mas maganda, huwag ka na lang magpakita. Sa unang pagkakataon, matapos sa mahabang panahon ng pagtitiis, may kung anong PC ang biglang napatid sa loob ni Misty. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng isang malamig na pait. Tiningnan niya si Mark ng diretso sa mga mata. Wala na ang takot, wala nang pagmamakaawa. Kung awa lang palang dahilan, Mark. Simula sa gabing to, pinapalayan na kita sa kahihiyang sinasabi mo. Mariing sabi ni Misty. Pinahid ang luha sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang palad. Hindi ko kailangan ng awa mo at lalong hindi ko kailangan ng isang lalaking walang ibang alam kundi tapakan ng pagkatao ko. Nataranta ng bahagya si Mark sa biglaang pagbabago ng aura ni Misty. Ngunit bago pa man to makasagot, tumalikod na ang dalaga. Naglakad si Misty palayo, bit-bit ang natitirang piraso ng kanyang nadurog na dangal. Pagpasok niya sa kanyang maliit na silid, sinalubong siya ng katahimikan. Humarap siya sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang sarili, ang kanyang mukha na may potensyal ngunit natatakpan ng lungkot. Ang kanyang katawan na laging pinupunan ng lipunan. Darating ang araw, Mark. Darating ang araw na hihilingin ninyong lahat na sana hindi niyo ko kinahiya. Panata niya sa kanyang sarili habang mariing nakakuyom ang kanyang mga palad. Hindi nakatulog si Misty ng gabing yon. Ang bawat salita ni Mark paulit-ulit na umuusbong sa kanyang isipan. Tila mga multong ayaw siyang patahimikin. Kaya naman kinaumagahan, sa kabila ng mugtong mga mata at mabigat na pakiramdam, nagpasya siyang pumunta sa tinutuloy ang apartment ni Mark. Gusto niyang bawiin ang mga natitira niyang gamit at higit sa lahat, ang huling hulog ng pera na pinahiram niya rito para sa pambayad ng upa. Ngunit bago pa man niya mailapat ang kanyang kamay sa pinto, narinig na niya ang malalakas na tawanan mula sa loob. Isang pamilyar na boses ng lalaki at isang boses ng babae na tila ba natutunaw sa landi. Seryoso, Mark? Iniwan mo na talaga ang dambuhalang yon. Tawa ng babae na agad na-recognisa ni Misty bilang si Brenda, ang babaeng matagal nang umaali-aligid kay Mark. Matagal na dapat, Brenda, babe. Sinabi ko na sa kanya kagabi ang katotohanan. Sabi ko nahihiya ako tuwing kasama ko siya. Kalain mo yun? Naniwala naman na minahal ko siya dati. Pera lang naman ang kailangan ko sa kanya. Sagot ni Mark na sinundan ng tawanan nilang dalawa. Ang natitirang pag-ibig sa puso ni Misty ay tuluyang naging abo. Sa halip na umiyak at tumakbo palayo tulad ng inaasahan ng marami, naramdaman niya ang kakaibang init na dumaloy sa kanyang mga ugat. Galit na galit siya, ngunit kalmado ang kanyang labas. Malakas niyang tinulak ang pinto. Laking gulat ng dalawa na makita si Misty na nakatayo sa hamba, madilim ang muka at may hawak na malaking itim na basurahan. Misty, anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Mark. Mabilis tumayo kay Brenda na kasalukuyang nakaupo sa kanduan nito. Misty? O ang ex mong mukhang aparador, dinalaw ka pa pala. Nakataas ang kilay na sabi ni Brenda. Walang takot na tinitigan si Misty mula ulo hanggang paa. Ano, magmamakaawa ka ba kay Mark? Hindi sila sinagot ni Misty sa halip, naglakad siya na mabilis patungo sa cabinet ni Mark. Kinuha ang bagong jacket at sapatos na siya ang bumili at dire-diretsong sinilid sa dalang plastik ng basura. Hoy, anong karapatan mong pakialam ang mga gamit ko? Sigaw ni Mark habang sumusugod para pigilan siya. Bago pa man makalapit si Mark ay mabilis nang lumingon si Misty at hinarap ito. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na ikinatigil ng lalaki. Karapatan? Ako ang nagbayad nito, Mark. Lahat ng suot mo pati ang perang pambayad mo sa apartment na to na ginagamit niyo sa kalandian niyo galing sa akin. Mariing sabi ni Misty. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Aba, sumasagot ko na ngayon. Susubukan sana si Brenda na lumapit para itulak si Misty, ngunit mabilis siyang binalingan ng huli. At ikaw, Brenda, panimula ni Misty. Tiningnan ang babae nang may matinding pandidiri. Bagay na bagay kayo. Isang user at isang malandi. Isaksak mo sa baga mong lalaking yan. Kung sa tingin nyo nadurog ninyo ko, nagkakamali kayo. Dahil simula sa araw na to, tapos na ang tangang si Misty. Bago pa man makalapit si Mark, mabilis na lumingon si Misty at hinarap ito. Binitbit ni Misty ang plastik ng basura.
Bago lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon. Huwag na huwag niyong hahayaan na magtagpong muli ang ladas natin dahil tinitiyak ko sa inyo. Sa susunod na makita ninyo ako, kayo naman ang luluhod sa harapan ko. Pinukol niya ang pinto ng napakalakas. Habang naglalakad papalayo sa lugar na yon, naramdaman ni Misty ang huling patak ng luha na gumulong sa kanyang pisngi. Pinahid niya to ng mabilis, tapos na ang pag-iyak. Pag-uwi niya sa kanyang boarding house, binuksan niya ang kanyang laptop. Tinignan niya ang kanyang aprobadong US visa na matagal niyang tinatago dahil ayaw niyang iwan si Mark noon. Agad siyang nag-book ng one-way ticket papuntang United States para sa susunod na araw. Iiwan niya ang Pilipinas. Iiwan niya ang pamilyang ikinahiya siya at ang ex-boyfriend na umapak sa kanyang pagkatao. Oras na para maghanap ng espasyo kung saan siya makakahinga nang di alam na bago pa man lumapag ang kanyang eroplano, ang tadhana'y may inihanda ng malaking pasabog para sa kanya. Ang tunog ng makina ng eroplano, nagsilbing uyayi sa naguguluhang isip ni Misty. Habang dahan-dahan na umaangat ang naglalakihang pakpak nito palayo sa lupain ng Pilipinas, nararamdaman niya ang bahagyang pagkaalog ng kanyang upuan. Nasa business class siya, isang marangyang regalong pinag-ipunan niya ng husto para sa kanyang sarili. Bilang unang hakbang sa pagpapahalaga sa sarili niyang komportabilidad. Tumingin siya sa bintana, pinagmamasdan ang paunti-unting pagliit ng mga ilaw sa Maynila hanggang sa mapalitan ito ng makakapal na ulap. Huminga siya ng malalim, sinusubukan na pakalmahin ang nagwawalang tibok ng kanyang puso. "Excuse me, miss?" Isang matabang at tila naiinitang boses ang bumasag sa katahimikan ng kanyang gilid. Lumingon si Misty, nakitang isang flight attendant na nakatayo malapit sa kanyang upuan. May hawak na tablet at nakataas ang isang kilay. Kasunod nito ang isang elitistang pasahero na halatang kanina pa nakatitig sa kanya ng may pandidiri. "Yes?" tanong ni Misty. "We have a minor issue, the seating comfort. Medyo masikip po kasi ang space natin dito sa dulo ng business class at nagrereklamong ibang pasahero na medyo occupies too much space ang side ninyo. Baka po pwedeng lumipat kayo sa economy row? I can arrange a double seat for you there para mas komportable po kayo." May plastic ng ngiti, ngunit halatang nandidiring mungkahi ng stewardess. Naramdaman ni Misty ang biglang pag-akit ng dugo sa kanyang mukha, diskriminasyon. Naririnig na naman niya ang mga mapanghusgang bulong ng mga tao tungkol sa kanyang katawan. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay at ang hangin sa loob ng cabin tila unti-unting nauubos. Isang pamilyar na panic attack ang nagbabadya sa kanyang dibdib. Sasagot sana siya para ipaglaban ang kanyang binayarang ticket ng isang malamig, baritono at makapangyarihang boses ang umalingaw mula sa hilera ng upuan sa kanyang kaliwa. Is that how international airlines treat their premium passengers now? By insulting them based on your shallow standards of space? Sabay-sabay lumingon ang stewardess at si Misty sa pinagmulan ng boses. Doon, dahan-dahang ibinaba na isang lalaki ang binabasa nitong financial magazine. Napakislot si Misty. Ang lalaki ay nagtataglay na isang mukha na tila ba iginuhit ng isang sining. Matangos ang ilong, matatalas ang mga matang kulay abo at may mga panga na tila ba sculpted mula sa marmol. Nakasuot to ng isang pasadyang itim na tuxedo na lalo pang nagpadominante sa kanyang malawak na balikat at matayog na postura. Ang buong aura nito ay sumisigaw ng yaman, kapangyarihan at panganib. "Mr. Salvatore?" Biglang namutla ang flight attendant. Nanginginig ang mga tuhod habang nakatitig sa lalaki. Tila ba ang pangalang binitawan nito ay sapat na para mawalan ng trabaho sa isang korap lamang. Kung may complaint tungkol sa espasyo, bakit hindi mo ilipat ang nagrereklamong pasahero na yan sa cargo hold? Dahil sa tingin ko, ang ugali niya ang walang lugar sa eroplanong ito. Walang emosyon na utos ng lalaki. Ngunit ang bawat salita ay may bigat na hindi niya po pwedeng balewalain. "At ikaw, I want your name and employee ID. My legal team will clear this out with your management before we even touch down in New York." I'm sorry sir, standard procedure lang po. "Leave, before I lose my patience." Malamig na putol ng bilyonaryo. Mabilis na nagtakbo papalayo ang stewardess kasama na nagrereklamong pasahero. Naiwang nakatunganga ang buong cabin sa takot. Naiwan si Misty na nakahawak pa rin sa kanyang dibdib, pilit binabalik ang normal na paghinga.
Lumingon siya sa lalaki para magpasalamat. Maraming salamat sa pagtatanggol mo sa akin, sir. Sa unang pagkakataon, ang malamig at walang pakialam na mga mata ni Alessandro Salvatore ay lumambot nang tumama ang paningin nito kay Misty. Hindi ito tumitingin ng may pandidiri, pangungutya o awa. Sa halip, ang mga mata nito ay nagpakita ng isang matinding kislap, isang kakaiba at tila delikadong pagkahumaling na hindi maipaliwanag. Tila ba kanina pa to nakatitig sa kanya, nag-aabang lang sa pagkakataon na mapansin. You don't need to thank me, Bellissima. Seryosong sagot ng bilyonaryo. Ang boses naging mas malalim at may haplos ng posibong tono. Walang sino man ang karapatan na may magpaiyak o magmaliit sa'yo habang nasa harap kita. Napakurap si Misty. Bellissima, maganda. Bakit pakiramdam niya ang paraan ng pagtitig ng lalaking to sa kanya, tila ayaw na siyang pakawalan? Ang estrangherong to ay tila napakabuti para maging totoo. At doon nagsimula ang kabog sa dibdib ni Misty na di dahil sa takot kundi sa isang misteryong paparating. Paglapag ng eroplano sa John F. Kennedy International Airport, sinalubong si Misty na naglalakihang mga ngiti ng mga banyaga at ang kakaibang lamig ng hangin sa New York. Bitbit ang kanyang dalawang malalaking maleta, lumabas siya ng terminal na may halong kaba at pag-asa. Ngunit ang unang hakbang ng kanyang bagong buhay, agad na sinubok ng kamalasan. Nang i-check niya ang kanyang phone para sa tirahang binubok niya sa online, sa Queens, isang email ang tumambad sa kanya. Ang host ng kanyang matutuluyan biglang nag-cancel dahil sa isang emergency water leak sa apartment. Diyos ko! Saan ako pupunta ngayon? Bulong ni Misty sa sarili habang nakatayo sa gilid ng bising kalsada ng airport. Nagsisimula na namang magpanik ang kanyang puso. Ang perang dala niya ay sapat lang para sa ilang buwang pamumuhay kung makakatipid siya at ang pagkuha sa biglaang hotel sa New York ay tiyak na magpapasaid sa kanyang bulsa. Isang marangya at makintab na itim na Rolls-Royce Phantom ang dahan-dahang huminto sa tapat mismo ng kanyang kinalalagyan. Bumukas ang pinto sa likod at mula doon, bumaba ang isang pamilyar na figura, si Alessandro Salvatore. Nakasalamin ng itim, ngunit ang ibaba niya ito ng bahagya, ang kulay abong mga mata nito ay muling nakatitig ng diretso kay Misty. May kasama tong dalawang lalaking nakasuit na mabilis kinuha ang mga maleta ni Misty nang walang sabi-sabi. Hey, teka lang, ang mga gamit ko! Reklamo ni Misty. Mukhang may problema ang matutuluyan mo, Bellissima, panimula ni Alessandro. Ang boses ay kalmado, ngunit may otoridad habang papalapit sa kanya. Nakita nito ang screen ng kanyang telepono. Huwag mo nang isipin ang apartment na yan. Mapanganib ang lugar na yan para sa isang katulad mo. Pero, Sir Alessandro, hindi naman po pwedeng sumama na lang ako sa'yo. Magkaiba ang mundo natin at halos hindi kita kilala. Pagtanggi ni Misty, sinusubukan panatilihin ang distansya kahit ang presensya ng lalaki ay tila isang magnet na humihila sa kanya. Alam niya, di dapat basta-basta nagtitiwala sa mundong ito. Isang tipid at misteryosong ngiti ang sumilay sa labi ng bilyonaryo. Lumapit pa ito ng isang hakbang, sapat para maamoy ni Misty ang mamahaling pabango nito na may amoy ng wood at katad. Kung ganon, let's make a deal. Isang kasunduan na makikinabang tayong dalawa. Seryosong alok ni Alessandro. Kailangan ko na isang babaeng makakasama ko bilang aking fiancé sa isang napakalaking business gala sa susunod na linggo. Ang mga media at mga kasosyo ko masyadong mapanghimasok sa buhay ko. Kung papayag kang maging kasintahan ko sa mata ng publiko, mananatili ka sa mansyon ko. Libre ang lahat, pagkain, tirahan at proteksyon. Napakunot noo si Misty. Fiancé, pero hindi ba nila ako pagtatawanan? Isang bilyonaryo na may kasintahang katulad ko? Baka mapahiya ka lang, sir. Ang multo ng mga panlalait ni Mark at ng kanyang ina muling bumulong sa kanyang isipan. Humarap si Alessandro sa kanya at sa isang bihirang pagkakataon, hinawakan ito ang baba ni Misty para iangat ang kanyang mukha. Ang init ng palad nito ay tila ba nagpapadaloy ng kuryente sa buong katawan ng dalaga. Makinig ka sa akin, Chloe Misty. Mariin at may diin na sabi ni Alessandro gamit ang buong pangalan nito. Ang buong ginagalawan ko ay walang pakialam sa ibabaw ng pamantay ng iba. Ang nakikita ko sa iyo ay isang natatanging ganda na bulag ang nakaraan mo para hindi mo makita.
Walang sino mang magpapahiya kapag ikaw nasa tabi ko. So, do we have a deal? Tinitigan ni Misty ang mata ng bilyonaryo. Nakita niya roon ang katapatan, ngunit higit sa lahat, ang isang madilim at malalim na pagkahumaling na tila ba matagal na nitong pinaplano ang sandaling ito. Kahit alam niyang masyadong mabuti ang alok nito para maging totoo, wala siyang ibang matatakbuhan. Huminga siya ng malalim at tumango. Sige, payag ako sa kasunduan. Good, bulong ni Alessandro habang pinagbubuksan siya ng pinto ng sasakyan. Welcome to my world, Bellissima, at titiyakin kong hindi mo nagugustuhin umalis pa. Ang mansyon ni Alessandro sa Long Island ay higit pa sa salitang barangya. Ito ay isang palasyong yari sa salamin at puting marmol na napililigiran na naglalakihang mga hardin at tanaong malawak na karagatan. Ngunit sa likod ng karangyang ito, ang mas nakapagpapabagabag kay Misty ay ang labis at tila ba nakakalunod na atensyon ng bilyonaryo. Ipahahanda ko ang buong silangan na pakpak ng mansyon para sa iyo, Misty. Kaswal na sabi ni Alessandro habang magkasabay silang nag-aalmusal sa isang mahabang hapagkainan. Tumingin si Misty sa kanyang plato. Hindi ito ang tipikal na diet meal na madalas ipilit sa kanya noon ng kanyang ina para lang mabawasan ang kahihiyan ng pamilya. Harap-harapan siyang pinagluto ng personal chef ni Alessandro ng mga masusustansya ngunit masasarap na putahe, mga mamahaling steak, sariwang prutas at mga baked goods na sadyang ginawa para sa kanyang panlasa. Alessandro, hindi mo naman kailangan gawin ang lahat ng to. Isang kwarto lang sapat na sa akin. Naiilang na sagot ni Misty. Baka isipin ng mga kasambahay mo na masyado akong mapanghingi. Binaba ni Alessandro ang kanyang tasa ng kape. Ang kanyang kulay abong mga mata ay direktang tumama sa mukha ni Misty. Tila ba ninanamnam ang bawat galaw ng dalaga. I don't care what they think. At mas talong walang masyadong pagdating sa'yo. Seryosong saad ng bilyonaryo. Kung gusto mo, maaari kong bilhin ang buong New York para lang maging komportable ka. Napakurap si Misty. Naramdaman niyang muli ang kakaibang kabog sa kanyang dibdib. Ang lalaking to hindi lang basta protective, tila may kakaiba at malalim tong pagkahumaling sa kanya. Nitong mga nakarang araw, napapansin ni Misty na laging nakatitig sa kanya si Alessandro tuwing naglalakad siya sa garden. Kahit sa gabi, nararamdaman niya ang presensya nito sa labas ng kanyang silid. Tila ba sinisiguradong ligtas siya at walang balak tumakas. Maya-maya pa, pumasok ang ilang mga sikat na fashion designers sa bansa. Bit-bit ang mga rack na naglalakihang mga haute couture na gagamitin para sa nalalapit na business gala. Isukat mo mga yan, Bellissima, utos ni Alessandro. Pumasok si Misty sa fitting room nang may pag-aalinlangan. Sanay siya sa mga damit na maluluwag at itim para lang maitago ang kanyang katawan. Ngunit nang isuot niya isang emerald green na silk gown na may corset structure na humahapit sa kanyang mga kurba, natigilan siya sa harap ng salamin. Bagay na bagay ito sa kanyang kulay at nagbigay din sa kanyang natatanging hubog. Nang lumabas siya, tila huminto ang mundo sa sala. Ang mga designer na pasinghap sa ganda, ngunit ang reaksyon ni Alessandro ang tunay na nagpasingkit sa mata ni Misty. Tumayo ang bilyonaryo, dahan-dahan lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang bewang ng may pag-angkin. Ang kanyang paghinga ay bumigat habang nakatitig sa leg ni Misty. Perfect, bulong ni Alessandro. Ang boses puno ng pagnanasa at paghanga. You look like a goddess, Misty. I almost want to cancel the gala so no other man can lay their eyes on you. Alessandro? Napanunok si Misty sa tindi ng presensya ng lalaki. You are mine now, Misty. Kahit sa isang kasunduan lang, huwag mong kakalimutan yan. Tugtong ng bilyonaryo habang dahan-dahang hinahalikan ang likod ng kanyang palad. Alam ni Misty na delikado ang ganitong uri ng pagkahumaling. Dapat siyang matakot. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa kanyang puso na naramdaman ang labis na kaligtasan. Sa piling ng bilyonaryong to, unti-unti, natitibag ang mga pader na itinayo ng kanyang mapait na nakaraan. Isang buwan ang mabilis lumipas matapos ang matagumpay na business gala, kung saan naging laman ng mga usap-usapan sa buong New York ang misteryosong fiancé ni Alessandro Salvatore. Ngunit para kay Misty, hindi doon nagtatapos ang lahat. Isang gabi, habang nakatitig sa skyline ng Manhattan mula sa balkonahe ng mansyon muli, nagbalik sa kanyang isip ang kanyang pinakapangarap, ang maging artista. May malalim ka na namang iniisip, Bellissima? Panimula na isang baritonong boses sa kanyang likuran.
Naglakad si Alessandro patungo sa kanya. May hawak na 2 baso ng wine at tulad ng dati, ang mga mata nito ay nakatutok lang sa kanyang mukha. Humarap si Misty sa kanya. Alessandro, gusto kong ituloy ang pangarap ko. Nung nasa Pilipinas ako, palagi nilang sinasabi na wala akong lugar sa harap ng kamera. Pero ngayon gusto kong patunayan na mali sila. Gusto kong maging artista. Bagyang sumingkit ang mga mata ni Alessandro, ngunit walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Kung yan ang nagpapasaya sa'yo, ibibigay ko. I will build a production house for you if I have to. Hindi. Mabilis na agad ni Misty. Hinawakan ng kamay ng bilyonaryo. Gusto kong magsimula sa tama. Gusto kong mag-aral, mag-workshop, at patunayan ang talento ko ng walang shortcut. Isang mapagmalaking ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alessandro. As you wish, my queen. Kinaumagahan, binuksan ni Alessandro ang kanyang hawak na malawak na network ng koneksyon. Hindi niya pinilit si Misty na magpapayat ng husto para lang bumagay sa toxic na pamantayan ng industriya. Sa halip, kumuha siya ng mga pinakamagagaling na fitness experts, nutritionist at acting coaches sa New York na ang layunin tulungan si Misty na maging malusog, malakas at kumpiyansa sa kanyang sariling balat. Nagsimula ang masiding training ni Misty. Araw-araw sumasailalim siya sa mga acting at voice workshops sa ilalim ng isang sikat na Broadway director. Dito, unti-unting lumabas ang kanyang natural na talento, ang kakayahang maghatid ng emosyon na kayang magpaiyak at pagpanginig sa sino mang manonood. Kasabay nito ang kanyang pisikal na pangangalaga. Sa pamamagitan ng tamang ehersisyo at nutrisyon, ang kanyang balat nagkaroon ng pambihirang kislap. Ang kanyang postura naging mas matikas at ang kanyang katawan, bagamat may kurba pa rin, ay naging mas toned at kaakit-akit. Ang kanyang bawat galaw ngayon puno ng grasya at otoridad. Madalas nakaupo lang si Alessandro sa sulok ng rehearsal room. Tahimik na pinagmamasa ng bawat pag-iyak, pagtawa at pag-arte ni Misty. Ang kanyang pagkahumaling sa dalaga ay lalong lumalim habang nakikita ang bagsik at dedikasyon nito. Isang gabi, matapos sa isang mapaghamong workshop, pinuhat ni Alessandro si Misty, paupo sa isang malaking silya at dahan-dahang hinilot ang mga pagod nitong paa. You are radiant, Misty. Pulong ni Alessandro habang nakatingala sa kanya. The world is about to see what I've always known since the moment I saw you. Salamat, Alessandro. Kung hindi dahil sa'yo, no, putol ng bilyonaryo. Hinalika ng kanyang mga daliri. You did this yourself. I only gave you the space to breathe. Handa ka na ba? Tumingin si Misty sa salamin ng studio. Ang babaeng nakikita niya roon ay hindi nang umiiyak na si Misty sa eskinita ng Maynila. Ang kaharap niya ngayon ay isang palaban, matatag at nagdiningning na bersyon ng kanyang sarili. Handang-handa na ako, mariing sagot ni Misty. Sakto pagkatapos ng kanyang training, isang malaking balita ang humanig sa industriya ng pelikula. Isang sikat na international production company ang magsasagawa ng isang engrandeng proyekto sa Pilipinas. Isang serye na pinamagatang The Imperial Heiress at ang napiling gumanap bilang pangunahing bida na lilipad pabalik ng Maynila. Walang iba kundi si Chloe Misty Alonzo. Umayos ng upo si Misty nang maramdaman ang dahan-dahang pagbaba ng pribadong eroplano ni Alessandro sa runway ng Ninoy Aquino International Airport. Pagdating niya sa bintana, sinalubong siya ng pamilyar na init at sikat ng araw ng Pilipinas. Ngunit sa pagkakataong to, wala na ang kaba at bigat sa kanyang dibdib, nadala niya nang umalis siya, buwan na ang nakalilipas. Are you ready, Bellissima? Tanong na isang baritonong boses sa kanyang tabi. Lumingon si Misty at gumiti kay Alessandro. Nakasuot ang bilyonaryo na isang sleek na navy blue suit, habang ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya na may halong pagmamalaki at posesibong proteksyon. Hinawakan nito ang kanyang kamay at ang init ng palad nito ay sapat na para burahin ang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Handang-handa na ako, Alessandro, sagot ni Misty. Ang boses ay matatag at may pambihirang otoridad. Suot ang isang marangyang puting blazer dress na pasadyang ginawa para sa kanyang bagong hubog, kasama ng isang mamahaling designer sunglasses, dahan-dahang bumaba si Misty sa dambuhalang eroplano. Sa ibaba, nag-aabang isang hanay ng mga mamahaling itim na SUV at isang kumpol ng mga security personnel na upahan mismo ni Alessandro para sa kanyang seguridad.
Ang pagbabalik ni Misty sa Pilipinas ay hindi naging tahimik. Bilang opisyal na bilan ng The Imperial Heiress, isang dambuhalang international corporation, ang collaboration series sa kanyang pangalan ay ilang araw na nagte-trending sa social media. Ang publiko, ang mga kritiko at ang buong industriya sa showbiz sabik na sabik makita kung sinong bagong mukha na naging paborito ng mga foreign directors at personal na pinoprotektahan ng isang bilyonaryong Salvatore. Habang lula ng sasakyan patungo sa kanilang hotel, binuksan ni Misty ang kanyang tablet para tingnan ang listahan ng mga dadalo sa gaganaping Grand Showbiz Press Conference kinagabihan. Habang nag-i-scroll, isang pamilyar na pangalan ang nakapukaw ng kanyang pansin. Mark Castro, Talent Extra. Brenda David, Supporting Talent Extra. Isang malamig at tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Misty. Hindi niya akalain na ang tadhana mismo ang gagawa ng paraan para paglapitin silang muli. Sa isang pagkakataon na hindi nila inaasahan. Matatandaan na nung umalis siya, halos salyado na ang turing sa kanya ng pamilya at ng kanyang ex-boyfriend bilang isang talunan. Naramdaman ni Alessandro ang biglaang pagbabago ng aura ni Misty. Kinuha nito ang tablet mula sa kamay ng dalaga at tinignan ang mga pangalan. Agad sumingkit ang kulay ng mga mata ng bilyonaryo at isang mapanganib na kislap ang dumaan doon. Sino ba ang dahilan ng mga sugat mo, Misty? Malamig na tanong ni Alessandro. Ang boses ay tila yelo sa tindi ng galit. I can crush them in an instant. Isang salita mo lang, mawawalan sila ng puwang sa bansang ito. Humarap si Misty kay Alessandro at dahan-dahan na hinawakan ng panga nito para pakalmahin ang bilyonaryo. Wag muna, Alessandro. Hayaan mo muna akong humarap sa kanila. Gusto ko na makita nila kung sino ang totoong kinakahiya at tinapakan nila noon. Ito ang simula ng paghilom ng sugat ko. Ang makita nilang nabigo sila na sirain ako. Tiningnan siya ni Alessandro ng matagal bago dahan-dahan na tumango. Hinalikan nito ng mariin ang noon ni Misty. As you wish, my queen. Ngunit tandaan mo, nasa likod mo lang ako. Ang sino mang magtatangkang magpakababa sa'yo ay makakatikim ng bagsik ng isang Salvatore. Tumingin muli si Misty sa labas ng bintana habang papalapit sila sa venue ng press conference. Ang bidang palaban sa loob niya, gising na. Oras na para sa isang pagtutuos. Ang Grand Ballroom na isang 5-belyang hotel sa Maynila ay punong-puno ng marangyang dekorasyon, nakasisilaw ng mga ilaw at kumpol ng mga mamamahayag. Flash ng camera dito, interview doon. Sa isang sulok ng backstage, abalang nag-aayos ng kanilang kasuotan sina Mark at Brenda. Pagkatapos ng ilang buwang pagpupursige sa wakas, nakuha rin nila ang maliit na papel bilang mga background actor sa seryeng The Imperial Heiress. Swerte natin ngayon, babe. Nakangiting sabi ni Mark habang inaayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin. Kapag nagkataon na mapansin tayo ng foreign director, baka ito nang simula ng pagsikat natin. True, babe. Buti na lang talaga at binitawan mo yung dambuhalang si Misty noon. Pabigat lang yon sa karir mo. Natatawang sagot ni Brenda habang naglalagay ng makapal na kolorete sa labi. Balita ko, parating na raw yung main actress galing Hollywood. Ang chika, napakayaman at protektado na isang Italian billionaire. Tiyak na mapapangangang lahat kapag lumabas siya. Maya-maya pa ang buong ballroom ay biglang tumahimik bago sumabog ng malakas na palakpakan at pulungan. Ang boses ng host ay umalingaw sa mga speaker. Ladies and gentlemen, let us all welcome the lead actress of the Imperial Heiress, Miss Chloe Misty Alonzo. Napatigil sina Mark at Brenda. Sabay silang lumingon patungo sa pinto ng ballroom. Mula sa naglalakihang pinto, dahan-dahan naglakad si Misty sa ibabaw ng red carpet. Suot niya ang isang marangyang emerald green gown na may mataas na slit, ang mismong kulay na nagpatingkad sa kanyang nagniningning na balat at bumagay sa kanyang tila reynang postura. Ang bawat takbang niya puno ng kumpiyansa, grasya at kapangyarihan. Wala nang bakas ng takot o ng hiya. Siya ay isang ganap na empowered na babae. At sa kanyang tabi nakahawak sa kanyang bewang ang dominanteng figura ni Alessandro Salvatore na nagpapakawala ng isang aura na nagpatahimik sa buong silid. Misty?
Halos lumuwa ang mga mata ni Mark sa gulat. Napakapit siya sa gilid ng mesa, hindi makapaniwala na ang babaeng nagniningning ngayon sa harap ng mga kamera ay ang dating girlfriend na itinapon at ikinahihiya niya. Imposible. Paano naging siya yan? Nanginginig din ang boses ni Brenda. Ang insecurity agad na gumuhit sa kanyang mukha habang tinitingnan ang pambihirang glow-up at ganda ni Misty. Nagsimula ang Q&A portion ng press conference. Sunod-sunod ang mga tanong ng reporters tungkol sa kanyang international training at kung paano niya nakuha ang mailap na papel. Buong talino, tatag at formalidad na sumagot si Misty sa wikang Ingles at Tagalog na lalong nagpahanga sa lahat. Ngunit hindi nakatiis si Brenda. Nilamon ng inggit, lihim siyang lumapit sa unahan ng crowd ng mga reporters, kumuha ng isang bukas na mikropono at sumigaw sa gitna ng seryosong usapan. Miss Alonzo, o mas magandang tawaging Misty, mapanuyang sigaw ni Brenda na naging sanhi ng paglingaw ng lahat sa kanya. Hindi ba't nagtago ka lang sa US dahil sa kahiyan? Marami kaming nakakakilala sa nakaraan mo dito sa Pilipinas. Ang pamilya mo mismo kinakahiya ka dahil sa timbang mo at sa pagiging ilusyonada mo. Paano ka naging karapat-dapat na maging bida ngayon kung ang nakaraan mo puno ng kapalpakan at panlalait? Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nagbagong timpla ng mukha ng mga direktor. Mula sa gilid ng stage ang mga mata ni Alessandro ay dumilim. Hahakbang na sana ang bilyonaryo para ipatapon si Brenda ng mga security, ngunit tinaas ni Misty ang kanyang kamay para pigilan ang kanyang kasintahan. Tinitigan ni Misty si Brenda ng diretsyo sa mga mata. Isang matapang at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat sa tanong mo, Miss. Panimula ni Misty, ang boses ay kalmado ngunit may talim. Mabuti at binanggit mo ang nakaraan ko. Dahil ang nakaraang sinasabi mo, ang mga panlalait, ang mga taong kinahihiya ako at ang mga nagtangka ako sirain ang mismong naging gasolina ko para marating kung nasan ako ngayon. Kung di ako tinapon ng mga taong walang kwenta sa buhay ko, hindi ako makakarating sa New York para sanayin ang sarili ko. Tumingin si Misty sa buong media at pagkatapos binalik ang tingin kay Brenda at kay Mark na nakatayo sa likod nito na halatang nanginginig na sa takot. Ang timbang ko, ang pagkatao ko at ang pangarap ko hindi na kailanman po pwedeng tapakan ng kahit sino ngayon. Dalang babaeng nasa harap nyo ay hindi na ang Misty na umiiyak sa awa ninyo. Ako, si Chloe Misty Alonzo, at narito ako para ipakita sa inyo kung paano lumaban ang isang tunay na reyna. Isang masigabong palakpakan ng sumabog sa buong ballroom. Napahiya ng husto si Brenda at mabilis na napaatras habang si Mark naman naparunok na lamang sa tindi ng pagsisisi habang nakatitig sa nagniningning na si Misty. Ang unang pagtutuos ay panalong-panalo para sa bidang palaban. Hindi naging matahimik ang mga sumunod na araw matapos ang komprontasyon sa press conference. Dahil sa desperasyon ni Mark at Brenda na maisalba ang kanilang mukha, ginamit nila ang huling barahan, alam nilang makakasakit kay Misty, ang sarili nitong pamilya. Nasilaw sa balitang milyonaryo na ang dating anak na itinaboy, sumugod ang ina ni Misty kasamang kanyang kapatid sa mismong set ng taping sa Intramuros, kasabwat ni Mark at Brenda na nag-aabang ng iskandalo. Misty! Chloe Misty! Napatigal ang buong produksyon nang umalingaw-ngaw ang boses sa isang may edad na babae sa gitna ng set. Lumingon si Misty mula sa kanyang tent at nakitang kanyang ina, si Aling Nora, galit na hinahawi ng mga production staff habang sa likod ay nakangisi sina Mark at Brenda na may hawak pang cellphone para mag-video. Aba, sikat ka na nga talaga. May sarili kang tent at hindi mo na kami kinikilala? Sigaw ni Aling Nora habang papalapit kay Misty. Pumunta ka ng Amerika nang walang paalam. Ngayon bumalik ka rito na para kang kung sinong reyna? Wala ka talagang utang na loob. Pinalaki ka namin tapos ngayon hindi mo kami mabalatuhan ng mga milyon mo? Naramdaman ni Misty ang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Ito ang pamilyang walang ibang ginawa kundi ikahiya siya dahil sa kanyang timbang. Ang pamilyang nagsabing hindi siya magiging artista dahil mukha siyang katatawanan at ngayon narito sila para mas eskandalo at humingi ng pera? Matapos ninyo akong itaboy at sabihin kinakahiya niyo ako bilang anak, narito kayo ngayon para sa pera ko? Malamig ngunit may pakinginig na tanong ni Misty. Aba, sumasagot ka na ngayon ha, dahil nga mayaman na nakasama mo sa Amerika? Sabat naman ng kanyang kapatid. Kung hindi dahil kay Mark, hindi namin malalamang nandito ka.
Lalapit pa sana si Aling Nora para hawakan sa braso si Misty at pilitin tong humarap sa kamera ni Brenda nang bigla dinaluyong ang buong paligid na isang napakabigat at nakakapawing hininga na presensya. "Don't you dare lay a single finger on my woman." Ang boses na yon hindi malakas, ngunit ang talim at lamig nito ay sapat na para mapatigil ang lahat. Mula sa likod ng set, naglalakad si Alessandro Salvatore kasama ng 4 na naglalakihang armadong bodyguards. Ang kulay abong mga mata ng bilyonaryo ay nag-aapoy sa matinding galit. Ang kanyang buong postura ay sumisigaw ng panganib. Mabilis sumarang si Alessandro sa pagitan ni Misty at ng pamilya nito. Agad niyang kinabig si Misty sa kanyang tabi. Pinansangga ang kanyang malawak na balikat para protektahan ang dalaga. "Sino ka ba? Pamilya kami ni Misty, huwag kang makialam." Matapang na sagot ni Aling Nora. Ngunit agad tong napaatras nang lapitan siya ng 2 bodyguards ni Alessandro. "Pamilya?" Isang mapait at mapanganib na tawa ang pinakawala ni Alessandro. Tinitigan niya si Aling Nora at pagkatapos ay binalik ang tingin kina Mark at Brenda na biglang namutla at ibinaba ang hawak na cellphone. "Ang pamilyang alam ko ay nag-aalaga at nagtatanggol. Hindi ang mga hayok sa pera na nagtatangkang sirain ang sarili nilang dugo sa harap ng publiko." Humarap si Alessandro sa kanyang chief of security. "I want them off the property at sisiguraduhin ninyo lahat ng footage na kinuha ng 2 basurang yan." Turo niya kina Brenda at Mark. "Ay mabubura. Kung may lumabas na kahit 1 segundo ng video na to sa internet, sisiguraduhin ko, bukas na bukas din, mabubulo kayong lahat sa kulungan. I will buy the court, the police, and your freedom." Nanginig sa takot si Brenda. Habang si Mark naman ay napaupo na lamang sa semento nang habulin ng bodyguard ang kanyang phone at turugin to sa harapan niya. "Misty, Misty, anak mo ko. Kakastiguhin ka ng langit?" Sigaw pa ni Aling Nora habang pilit silang kinakaladkad ng mga security guard palayo sa set. Nang dumaan ang pamilya ni Misty sa harap ng mga bodyguards, huling binitawan ni Alessandro ang kanyang babala na bumasag sa huling pag-asa ng mga mata nito. Ang babaeng itinapon at kinahiya ninyo noon ay reyna na ngayon ng isang Salvatore. Subukan ninyong lumapit muli sa kanya at titiyakin ko, mararanasan ninyo kung paano maging impyerno ang buhay sa mundong ito. Nang tuluyan matahimik ang set, binalingan ni Alessandro si Misty. Hinawakan niya magkabilang pisngi ng dalaga. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. "Are you okay, Bellissima? Did they hurt you?" Tumingin si Misty sa bilyonaryo. Ang takot at kirot tuluyang napalitan ng labis na kapanatagan. "Hindi, Alessandro. Ligtas ako dahil nandyan ka." Sa unang pagkakataon na patunayan ni Misty na sa likod ng delikadong pagkahumaling ng bilyonaryo may isang pusong handang makipagdigma sa buong mundo para lang protektahan siya. Desperado na si Brenda. Matapos sa matinding kahihiyan sa press conference at ang pagkagaiba ng kanilang plano sa set ng taping, tuluyan na silang tinanggal ni Mark bilang mga extra sa The Imperial Heiress. Dahil sa takot sa banta ni Alessandro, nagtago si Mark, ngunit si Brenda binalot na matinding inggit at galit. Para sa kanya, kung hindi niya mapapabagsak si Misty sa pamamagitan ng panlalait, sisirain niya ito sa pamamagitan ng pag-agaw sa bilyonaryong nagmamay-ari ng puso nito. Ginamit ni Brenda ang natitira niyang koneksyon para malaman ang hotel suite na tinutuloyan ni Alessandro habang wala si Misty dahil sa isang whole-day shooting sa labas ng Maynila. Kinagabihan, nagsuot si Brenda na isang napakakitid at maikling pulang cocktail dress. Nag-spray siya na matapang na pabango at nagkunwaring room service personnel para makapasok sa penthouse suite ng bilyonaryo. Gamit ang peking susi na nakuha niya sa isang kasabwat na staff, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang silid ay madilim. Tanging liwanag lang mula sa labas ng mga gusali ng Makati ang nagbibigay liwanag. Nakita niya si Alessandro na nakatayo malapit sa glass wall, may hawak na baso ng scotch at nakabukas ang unang 3 botones ng kanyang natatanging itim na polo. "Mr. Salvatore?" Ang boses ni Brenda ay natutunaw sa lande habang dahan-dahang lumalapit. Pinalundag ang kanyang mga balikat. "Masyadong seryosong gabi para sa isang gwapo at makapangyarihang lalaking tulad mo. Bakit mo ba pinagtsatsagaan na isang tulad ni Misty? Hindi ba't mas bagay sa iyong isang babaeng marunong mag-alaga katulad ko?"
Dahan-dahang lumingon si Alessandro. Ang kanyang kulay abong mga mata ay walang emosyon. Malamig, blanco at tila nakatitig sa isang nakakadiring insekto. Hindi siya gumalaw. Hindi rin siya lumayo nang subukan ni Brendang ilapat ang daliri nito sa kanyang dibdib. "You think you can play with me?" Malamig na bulong ni Alessandro. "I can give you everything she can't. Alessandro, babe?" Mas lalo pang lumapit si Brenda, halos idikit na ang kanyang katawan sa bilyonaryo, handa nang ituloy ang kanyang akit. Biglang bumukas ang pinto ng suite. Nagliwanag ang buong paligid. Doon, nakatayo si Misty. Naka-shades pa rin. Suot ang kanyang eleganteng shooting wardrobe at may hawak na nakarecord na video sa kanyang telepono. Kasunod niya ang dalawang hotel security managers. "Misty?" Nanlaki ang mga mata ni Brenda at mabilis na lumayo kay Alessandro. "Paano?" Isang matunog na tawa ang pinakawala ni Misty habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanila. Ang kanyang bawat hakbang ay may otoridad mula sa kanyang high heels. "Akala mo ba talaga tanga ko, Brenda?" Panimula ni Misty. Tinanggal ang kanyang sunglasses at tiningnan ng kontrabida nang may matinding pait at tapang. "Ilang linggo ko nang alam na nagmamanman ka. At sa tingin mo ba, maaakit mo si Alessandro? Hindi mo ba alam kung gaano katindi ang pagkahumaling ng lalaking ito sa akin?" Lumapit si Alessandro kay Misty. Mabilis pinaikot ang kanyang kamay sa bewang ng dalaga at tinalikan sa pisngi sa harap ni Brenda. Tila ba nagpapatunay na sa buong mundo, si Misty lamang ang tanging nagmamay-ari sa kanya. "I was just waiting for my queen to arrive to clean up the trash, Bellissima." Seryosong sabi ni Alessandro kay Misty. Humarap si Misty kay Brenda na kasalukuyang nanginginig sa takot at kahihiyan. "Malandi ka na nga, ambisyosa ka pa," mariing sabi ni Misty. "Ginamit mo si Mark para saktan ako noon. Ngayon namang nakita mo kung saan ako nakatayo. Susubukan mo namang apakan ang dignidad ko rito? Pwes, tapos na ang laro mo." Sa isang mabilis na galaw ay tinaas ni Misty ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang lumanding sa mukha ni Brenda. Napasandal si Brenda sa sofa. Hawak ang namumulang pisngi at umiiyak sa gulat. "Para yan sa lahat ng panlalait na ginawa mo sa akin noon," malamig na sabi ni Misty. "Tinitigan na nakahandusay na kontrabida. At ang video na hawak mo, isasend ko to sa lahat ng modeling agencies at producers na natitira sa listahan mo. Tiyakin nating wala nang kukuha sa'yo kahit kailan bilang extra." Humarap si Misty sa mga security guard. "Ilabas dyan at titiyakin ninyong nakasulat sa police report ang illegal trespassing." Habang sinisigaw ni Brenda ang kanyang mga huling mura, habang kinakaladkad palayo ng mga guards, binalingan ni Misty si Alessandro. Ang bidang palaban ay nagtagumpay na naman sa pagtatanggol sa kanyang teritoryo. Matapos ang gabi ng huling pagtutuos kay Brenda, naging payapa ang takbo ng buhay ni Misty. Ang seryeng The Imperial Heiress ay halos opisyal lang natapos sa paggawa at bago pa man to ipalabas, naging usap-usapan na ang pambihirang galing ni Misty sa pag-arte. Ang mga sugat na dulot ng kanyang nakaraan, ang panlalait ni Mark, ang pagtatakwil ng kanyang pamilya at ang kawalan ng tiwala sa sarili ay tuluyan ng naghilom. Hindi lang dahil sa tagumpay, kundi dahil sa isang taong nanatili sa tabi niya. Isang gabi, bagong engranding premiere ng kanyang serye, nag-ayos si Misty para sa isang pribadong hapunan sa rooftop ng mansyon ni Alessandro. Nakasuot siya ng isang simpleng puting silk dress na bumagay sa kanyang nagniningning na aura. Habang nakatayo sa tabi ng rehas at pinagmamasdan ng ganda ng lungsod, naramdaman niya ang magaan na pagkapit ng mga bisig ni Alessandro sa kanyang bewang mula sa likod. Pinatong ng bilyonaryo ang baba nito sa kanyang balikat. "You look breathtaking tonight, my queen," bulong ni Alessandro. Ang boses ay puno ng lalim at emosyon na para kay Misty lang inilalaan. Lumingon si Misty ng bahagya at ngumiti. "Alessandro, may gusto akong itanong sa'yo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip. Sa dinami-dami ng mga babae sa mundong ginagalawan mo, bakit ako? Bakit ang isang tulad ko na galing sa madilim na nakaraan ang pinili mong mahalin at protektahan ng ganito?" Isang tipid at tapat na ngiti ang sumilay sa mga labi ng bilyonaryo. Iniharap niya si Misty sa kanya at hinawakan ng magkabilang kamay nito. Ang kulay abong mga mata ay nagpapakita na isang sekretong matagal nang nakatago. "Hindi lang basta tadhana ang nagtagpo sa atin sa eroplanong yon, Misty.
Panimula ni Alessandro na ikinagulat ng dalaga. Isang taon bago ang flight na yon, bumisita ako sa Pilipinas para sa isang charity event. Isang gabi habang traffic sa Maynila, nakita kita sa isang maliit na parke. May hawak kang script. Umiiyak ka habang nag-eenact na isang eksena sa ilalim ng ulan. Doon pa lang nakita ko ng bagsik, ang ganda at ang talento mo. Napakurap si Misty, hindi makapaniwala sa narinig. Nakita mo ko ron? Yes, pag-amin ni Alessandro. Dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Misty. Sinubukan kong alamin ang tungkol sa'yo at nalaman ko lahat ng paghihirap mo sa pamilya mo at sa lalaking yon. Nung araw na nalaman kong nag-book ka ng ticket patungo US, tiniyak kong sa business class ka mauupo at doon ko rin binili ang upuan ko sa tabi mo. I engineered that meet-up, Bellissima. Dahil mula pa nung unang gabing makita kita, naging obsession ko ng protektahan ka, mahalin ka at iangat ka sa tronong nararapat para sa'yo. Naiyak si Miss Tingon sa pagkakataong to. Ito ay luha ng labis na kaligayahan. Ang lalaking tila napakabuti para maging totoo ay matagal na palang nag-aabang sa kanya sa dilim habang naging maliwanag sa kanyang buhay. Ang sakit ng nakaraan mo ang nagdala sa'yo sa akin, Misty. At ang mga sugat mo, ako ang habang buhay na maghihilom yan. Seryosong panata ng bilyonaryo bago dahan-dahang inilipat ang kanyang mga labi sa labi ni Misty para sa isang matamis at mapang-angking halik. Sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin, alam ni Misty na wala na siyang dapat na katakutan. Ang kanyang puso ay tuluyan ng malaya at ang kanyang buhay ay ligtas na sa piling ng bilyonaryo na baliw sa pagmamahal sa kanya. Dumating ang gabi ng engranding premiere night ng The Imperial Heiress. Ang buong paligid ng sinehan ay dumulubog ng libo-libong tagahanga, mga mamamahayag at naglalakihang pangalan sa industriya. Nang lumabas sa mga unang pagsusuri, nagkakaisang lahat. Si Chloe Misty Alonzo, ang bagong mukha ng tagumpay sa bansa. Ang kanyang pag-arte naging inspirasyon sa marami na huwag sumuko sa kabila ng panalait at mga pagsubok sa buhay. Ngunit, para kay Misty, ang tunay na rurok ng kanyang pangarap ay hindi ang palakpakan ng buong mundo, kung hindi ang lalaki na naghihintay ng mga mamahaling puting rosas at kristal na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Walang bakas ng nakaraan, walang Mark, walang Brenda, at walang mapang-aping pamilya. Ang tanging naroroon ay ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya, ang kanyang bagong pamilya sa showbiz at ang produksyon. Tumunog ang marahang musika ng kasal, bumukas sa naglalakihang pinto ng hardin. Dahan-dahang naglakad si Misty sa ibabaw ng puting carpet. Suot niya isang napakarangyang off-shoulder ball gown na pinasadyang dinala mula sa Paris na nagpatingkad sa kanyang mga mata na nakatutok lamang sa ibang tao. Sa kanyang pambihirang ganda at hubog, sa dulo ng altar nakatayo si Alessandro Salvatore. Nakasuot ito ng pasadyang puting tuxedo na lalo pang nagpadominante sa kanyang matikas sa tindig. Habang papalapit si Misty, ang emosyon sa mga kuliabong mata ng bilyonaryo ay hindi maitatago. Ang kanyang pangkaraniwang malamig at papanganib na aura ay tuluyan ng natunaw. Napigilan na isang tapat at malalim na pagmamahal. Nang marating ni Misty ang dulo, dahan-dahan kinuha ni Alessandro ang kanyang kamay at hinalikan ito ng may paggalang at pag-angkin. "You are numbers beyond beautiful, my wife," bulong ni Alessandro. Ang boses ay bahagyang nanginginig sa tindi ng emosyon habang ginagamit ang titulong matagal niyang ipinaglaban. Ngumiti si Misty, isang luha ng kaligayahan na nangingilid sa kanyang mga mata. "Salamat sa hindi pagbitaw, Alessandro." Sa harap ng dambana ay taimtim nilang binitawan ang kanilang mga panata. Nang dumating ang sandali ng pagpapalitan ng singsing, tiningnan ni Alessandro si Misty ng may matinding kaseryosohan. "I, Alessandro Salvatore, take you, Chloe Misty Alonzo, to be my wife. Gagamitin ko ang lahat ng aking kapangyarihan, ang aking yaman at aking buhay para lamang protektahan ka. Ang buong mundo ko ay nakatali sa iyo at habang buhay akong mananatiling nahuhumaling sa iyo. Kakampi mo ko sa bawat laban at reyna ka sa aking kaharian." Nagsimulang umiyak ang ilang mga panauhin sa tindi ng katapatan ng bilyonaryo.
Humarap si Misty sa kanya, matatag ang boses ngunit puno ng pagmamahal. Alessandro, binigyan mo ko ng espasyo para makahinga nang akala ko'y wala akong lugar sa mundong ito. Ikaw ang nagtanggol sa akin ng lahat ay nakatalikod. Ngayong gabi, buong buo kong binibigay ang puso ko sa'yo. Ang pangarap ko ay natupad na at ang pinaka magandang bahagi ng pangarap na iyon ay ang makasama ka. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Saad ng officiating manager. Dahan-dahang nilapit ni Alessandro si Misty sa kanya. Ang kanyang malakas na bisig ay pumaikot sa bewang ng dalaga bago tuluyang hinagka ng isang matamis, matagal at mapang-angking halik na hinaluan ng hiyawan at palakpakan ng mga tao. Ang mga puting petals ng rosas ay nagliparan sa paligid habang lumulubog ang araw. Ang sakit ng nakaraan ganap nang naghilom. Si Misty ay isang sikat at tinitingalang artista, isang bidang palaban na hindi na muling maaapi at ang habang buhay na obsesyon ay isang tapat na bilyonaryo. Kapag tadhana ng gumawa ng paraan, ang tunay na pag-ibig ang magtatanggol sa iyo hanggang sa huli. Isang taon matapos ang kanilang engranding kasal, mas lalo pang naging nagniningning ang karera ni Chloe Misty Alonzo Salvatore. Siya na ang tinuturing na prime queen ng industriya at ang kanyang muka ay makikita sa mga naglalakihang billboard sa buong bansa. Ngunit sa kabila ng kanyang abalang schedule sa showbiz, nanatiling numero unong prioridad ni Misty ang kanyang asawa at ganun din ang bilyonaryo sa kanya. Sigurado ka ba? Ayaw mong sumama sa viewing party ng huling episode ng serye ninyo, Bellissima? Malambing na tanong ni Alessandro habang inaayos ang buhok ni Misty. Nasa loob sila ng master's bedroom ng kanilang mansyon. Nakasuot si Misty na isang maluwag na satin robe habang si Alessandro na may nakayakap sa kanya mula sa likod. Binaba ang mukha sa kanyang leeg para amuyin ang pamilyar na bango ng asawa. Hindi na, Alessandro, nakangiting sagot ni Misty. Lumingon siya para harapin ang asawa at ipinatong ang kanyang mga kamay sa malawak na dibdib nito. Gusto kong maging pribado ang gabing ito at saka may mas mahalaga akong gustong ibigay sa'yo. Bahagyang sumingkit ang mga kulay abong mata ni Alessandro. Isang mapaglaro at misteryosong kistap ang dumaan doon. Ang kanyang pagkahumaling kay Misty ay hindi nabawasan kahit isang katiting. Sa halip, mas lalo pa tong lumalim sa bawat araw na magkasama sila. A gift? Bulong ng bilyonaryo. Ang boses naging mas malalim at puno ng pagnanasa. You know that your presence is already the greatest gift I could ever ask for, my queen. Ngunit kung may sorpresa ka, handa akong tanggapin yan. Dahan-dahan lumayo si Misty at naglakad patungo sa kanyang vanity table. May kinuha siyang isang maliit at eleganteng kahon na nakatali ng satin ribbon. Huminga siya ng malalim, nararamdaman ang mabilis na kabog sa kanyang dibdib. Isang kabog na hindi dala ng takot, kundi ng labis na pananabik at kagalakan. Humarap siya muli kay Alessandro at iniabot ang kahon. Buksan mo. Tinitigan mo na siya ni Alessandro ng matagal bago dahan-dahang tinanggal ang ribbon at binuksan ang takip ng kahon. Sa loob nun may nakalatag na puting tela at sa ibabaw nito may dalawang bagay. Isang maliit na pares ng munting sapatos na pambata, kulay puti, at isang pregnancy test kit na may marinaw na dalawang pulang guhit. Natigilan ang dumuhalang bilyonaryo. Ang lalaking kilala sa pagiging cold, walang takot at makapangyarihan sa mundo ng negosyo ay biglang napanganga. Tila huminto ang mundo para kay Alessandro habang nakatitig sa dalawang pulang guhit. Dahan-dahang nanginginig ang kanyang mga kamay nang iangat niya ang tingin kay Misty. Misty, are you... Nauutal na tanong ni Alessandro. Ang boses ay napuno ng pambihirang emosyon na hindi pa kailanman narinig ng sinuman mula sa kanya. Tumango si Misty habang ang mga luha ng kaligayahan nagsimulang gumulong sa kanyang mga pisngi. Umiti siya ng malawak. Magiging daddy ka na, Alessandro. 2 buwan na siyang naglalakbay sa sinapupunan ko. Di na nag-aksaya ng panahon ng bilyonaryo. Bitiw ang kahon, mabilis niyang kinabig si Misty sa isang napakahigpit ngunit mainit na yakap. Sinubsob ni Alessandro ang kanyang mukha sa balikat ni Misty at doon naramdaman ng dalaga ang bahagyang pagkabasa ng kanyang robe. Ang makapangyarihang si Alessandro Salvatore ay umiiyak sa labis sa kagalakan. Thank you, my love, bulong ni Alessandro. Paulit-ulit tinalikan ang leeg, pisngi at mga labi ni Misty.
Titiyakin ko. Titiyakin kong siya magiging pinakaprotektado at pinakamahal na bata sa buong mundo. Walang sino mang hahayaang umapak sa inyong dalawa. Dahan-dahan, lumuhod si Alessandro sa harap ni Misty. Pinatong niya ang kanyang kanang palad sa patag pa rin niyang tiyan ng asawa at dahan-dahan itong hinaplos. Bago iniwan ang isang napakatamis at marahang halik doon. "Hello, my little angel," bulong ni Alessandro sa tiyan ni Misty. Puno ng posesibo ngunit tapat na pagmamahal ang boses nito. "Daddy is here and I'm already obsessed with you." Tumitig si Misty sa kanyang asawa mula sa itaas. Ang babaeng dating minaliit, itinapon at kinahihiya dahil sa kanyang timbang ay meron ng isang perpektong pamilya. Isang tapat na asawa na handang ibigay ang buong mundo para sa kanya at isang bagong buhay na magpapatuloy ng kanilang kwento ng pag-ibig at tagumpay. Ang sugat ng nakaraan ay hindi lang basta nagilom, ito ay napalitan na isang napakagandang simula na habang buhay nilang aalagaan. At dito po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, pagbangon at tagumpay ni Chloe Misty Alonzo sa piling ng bilyonaryong si Alessandro Salvatore. Isang patunay na ang tunay na pagmamahal hindi tumitingin sa pamantayan ng mundong ito, kundi sa tunay na ganda na nagmumula sa loob ng isang tao. Muli, ang kwentong to na pumukaw sa ating mga damdamin ay nagmula sa malikhaing panulat ng ating napakagaling na tagagawa ng kwento, si Miss Ayesha. Maraming salamat Miss Ayesha sa pagbabahagi ng isang kwentong puno ng inspirasyon para sa ating mga bidang palaban. Sa lahat po ng ating mga tapat na tagapakinig at subscribers dito sa Ayesha TV, ako po ang inyong narrator, si Miss Sandra, na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay mula sa unang kabanata hanggang sa ating special chapter. Sana'y baunin ninyo sa inyong mga puso ang aral na iniwan ni Misty, na ang bawat sugat ng nakaraan ay kayang maghilom at ang bawat isa sa atin ay karapat-dapat na mahalin, pahalagahan at ituring na isang reyna. Huwag niyo pong kalimutang i-like, mag-comment ng inyong mga reaksyon at i-share ang ating kwento. Magkita-kita po tayo muli sa mga susunod pang kapanapanabik na mga pahina dito lang sa Ayesha TV. Manatiling matatag at maging palaban sa buhay, mga kabayan. Paalam!